Bakit ngayon magnanakaw si Sara Duterte na nung panahon naman ni Rodrigo Duterte naging presidente ay mas malaki ang chance na pwede silang magnakaw? 2 million. Still 2 million. Still millions. Para ito sa mga taong nagtatanong, nagsasabi na si Sara Duterte ay magnanakaw. Para ito sa mga taong nagtatanong na si President Rodrigo Duterte ay isa ring kurakot. Sama-sama natin itong panoorin ha at bibigyan ko kayo ng malaking tanong pagtapos. President Duterte threatens to veto the 2019 national budget if he finds anything illegal in it. Ang budget kasi submit lang. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na-veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Kinumpirma kagabi ni Executive Secretary Salvador Mejaldea na pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang General Appropriations Act of 2019. Sinabi rin ni Secretary Mejaldea na na-veto ng Pangulong Duterte ang 95.3 billion pesos na alokasyon dahil hindi umano ito bahagi ng priority projects ni Pangulong Duterte. Unahin natin to si President Rodrigo Duterte. Noong termino niya, nagkaroon siya ng veto. Ibig sabihin nito ay rejection doon sa pag-approve ng budget ng more than 90 billion ng Congress. Kasi kung ako nasa posisyon ni Rodrigo Duterte kung totoong magnanakaw ako. Pakinggan nyo to nagko-question na magnanakaw nga ba talaga si Rodrigo Duterte. Sa mga nagsasabi na hindi naman trolls na totoong kurakot si Rodrigo Duterte base sa pakiramdam lang nila at naririnig nila, nababaltaan nila. Dahil sa mga masyadong marami ng kumakalat sa social media. Kasi nga mga babayaran kung ano-ano mga napapanood. Kaya yung iba na intriga. At yung iba ay napapasabi na, magnanakaw rin pala si Duterte. So ganito yan lugar natin yung sarili natin kay Rodrigo Duterte, kay President, nung termino niya. Kunyari tayo ay isang presidente at tayo ay isang magnanakaw. Nung panahon na yan, na nireject niya yung budget na 90 billion. Kung ako ay isang presidente nung panahon na yan, kayang-kaya kong nakawan yan di ba? Kayang-kaya kong sabihin na i-approve ko yan. Pero ito ang porsyento ko, di ba? Kayang-kaya kong gawin since ako ang presidente na paglalaruan ko kung magkano yun sa akin. Kayang-kaya kong gumawa ng mga kung ano-anong mga katulad ng mga akap, ng kung ano-anong mga ayuda para makapagnakaw. Kayang-kaya niya yung gawin Tingin nyo ba, nung nireject yan, walang mga proposal na lumalapit sa kanya? Tingin nyo ba, sa 90 billion na yan, kung yan ay kahina-hinala at ako ang presidente at yan ay medyo question sa akin, ay kakayahan ako para mitingin ko yung mga nagpo-propose niyan na pwede kong sabihin na a-approve ko to, ito ang sa akin. Kasi question naman yan. Tingin nyo hindi papayag yung mga nagpo-propose para dyan sa budget na yan? Para manakawan? Di ba ang dali-daling nakawan yan? Kung ikaw ay isang presidente magnanakaw, kukontratahin mo yan. Pero bakit ganyan yung lumabas? Bakit nag-reject siya? Billion-billion na yan, pwede nang nakawin. Diba? So, yan yung tanong Totoo nga bang magnanakaw si Rodrigo Duterte? Bakit niya na-reject yung panahon na yan? Presidente na siya dyan. Kayang-kaya niya na magnakaw ng billion-billion ng panahon na yan. Hindi na lang siya makipag-usap sa mga gumawa niyang mga proposal na yan para malaki-laki ang makuha niya. Bakit lumabas yung balitang yan? Bakit may kaisa-isang presidente na nag-reject ng 90 plus billion kasi kahina-hinala? Bakit? Diba? Itanong niyo sa mga isipan ninyo, bakit ngayon magnanakaw si Sara Duterte na nung panahon naman ni Rodrigo Duterte naging presidente ay mas malaki ang chance na pwede silang magnakaw? Bakit? 125 million? Ito, panoorin niyo pa to Isipan niyong mabuti. Ibibigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang 1 taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. 12 frontliners ang nakakonfine sa Southern Philippines Medical Center. Aabot naman ng 2.1 million pesos ang 1 taong sahod ng isang alkalde, kaya tig 50,000 pisong ayuda po ang matatanggap ng frontliners. Sabi ni Mayor Sara, pinayagan niya raw ang DOH na gawing COVID testing facility ang SPMC
Kaya responsable din daw siya sa mga frontliners na ito. Mga kay Sara Duterte, sinong nasa posisyon, alkalde, mayor, governor, ang nakapagbigay, nakapag-suggest, nakapag-volunteer, na naisip nila na kailangan ng budget para sa mga frontliner noong panahon ng pandemic? Sino ang naging kagaya ni Sara Duterte na nag-volunteer na ibigay ang sahod niya? Isang taong sahod na umabot ng 2.1 million para ibigay sa mga frontliners. Sino? Kung totoong magnanakaw si Sara Duterte dito sa binabato sa kanyang 125 million na nasagot naman, pero ayaw pa rin tumigil ng mga tao, ayaw pa rin tumigil ng mga trolley. Tanong, malaki ba ang 2.1 million? Ginamit lang ba ito ni Sara para maging strategy, mapabango ang pangalan niya nung panahon ng pagiging mayor niya para sabihin ng tao na hindi talaga siya magnanakaw? Guys, 2 million is still 2 million. Is still millions. Okay? Sinong magnanakaw ang gustong malagasan ng kahit 1 milyon? Meron ba? Wala. Kapag magnanakaw ka, ultimo piso ay mahalaga. Hindi kailangan magpabango ni Sara noong panahon na yan na nagbigay siya ng isang buong taong sahod niya na umabot ng 2.1 million para magpabango dahil mayor at malakas siya sa lugar na yun. Ilang beses na ba natalo si Sara dun sa lugar nila, sa ng Davao? Hindi kinakailangan ni Sara Duterte magpabango para manalo dahil paulit-ulit siyang nananalo sa mga tinatakbo niya. Hindi niya na kailangan yan. Kung siya ay totoong magnanakaw, manghihinayang siya sa 2.1 million. So ginawa niya yan kasi siya ay may puso. Dahil siya ay nakaka-relate na kailangan gawin. Siya ay totoong tumitingin sa kalagayan ng bansa. Sa mga nagsasabi sa Kongreso, sa Senado, media, mga nabayaran sa mga trolley, tanong, sino sa mga naging presidente ang gumawa ng pagkondena, pagpigil para sa paglabas ng budget para manakaw? Sino sa mga naging Pangulo ng Pilipinas ang gumawa na hindi aaprubahan dahil question? Meron ba bukod kay Rodrigo Duterte? Para ulit sa inyo, ang tanong, sa mga naging alkalde, mayor, senador, congressman, sino sa inyo ang mga nagbigay kahit 6 months na sahod para maibigay nung panahon ng pandemic? Kasi kailangan ng pera, pondo nung panahon na yun. Sino sa inyo? Diba? Kaya yun ang lagi natin sinasabi. Kapag may mga sinasabing magnanakaw si Duterte, magnanakaw Sara Duterte, tingnan nyo yung mga dating ginawa. Pag-aralan ninyo. Tignan ninyo, baka nagagamit lang kayo. Nagiging kasangkapan kayo ng mga taong totoong gumagawa ng hindi maganda sa kaban ng bayan. Baka nagpapagamit lang kayo nang hindi nyo namamalayan na pupunta pala kayo sa direksyon na doon kayo dinadala ng mga totoong magnanakaw. Pag-isipan ninyo mabuti. Ayan ang isang malaking tanong na paulit-ulit nyong obserbahan. I-realize nyo sa mga isip ninyo na bakit ganon. Na tama nga ba? Pag-isipan nyo.